Then sa feeder copper, if the line voltage in a two-wire DC system is raised from 220 volts to 400 volts. For the same power transmitted over the same distance and having the same power loss. Bakit? Lumabas yan? Lumabas yan? Sayang. Ano ba formula ng power loss? Hindi ka pwede mag-I squared R. I squared X. Kasi wala tayong ano. So, kung gagamitin natin 2I squared R, hindi pwede. So, ang gagamitin natin is 2B squared over R. Ang kailangan natin, saving sa feeder copper. So, pwede natin in terms ng area. Tama na? Area. So, pwede palitan ito. So, ano mangyari dito? 220 volts. To 220 squared over, ano yung constant natin na pwede gamitin dyan? Copper. Yung rho, constant yan, di ba? Eh, yung length sa area kaya, sinabi ba? Wala. Ayaw. Same Ano wala? Same distance. Same distance. Area na 220. O, pagsamahin ko to ha. Gawin na lang natin A. Ilagay ko sa taas. Okay na ba? Yan yung una. Ay, put tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? 440. Ay, 400. 400 volts. Role over 2. 400 squared. Role over area na 400. So, magiging K, 400 square. 400 squared area na 400. Ito, at saka ito, parehas. Equal, di ba? So, area ng 220 is equal to 400 squared over 220 squared area na 400. So, ilan ito? 4? Ay, 3.3058. 3.3058 3058. area na 400. So, ano yung formula natin ng percent savings? Ano ba yung mas malaki? Yung mas malaki is yung 220. Kaya magiging area ng 220 minus area ng 400 over area ng 220 times 100. So, 3.3058 minus 1 over 3.30. Assuming tama yung calculator nyo, ha? So, dapat yan yung sagot. Hindi ko alam po yan yung sagot doon, eh. 80 plus? Tama ba? 69.3. Yan ba? Yan ba yung sagot? 69 point 75 01. 01%. Ayan yung savings.
na. Bali na po ulit sa my personal savings. Bakit daw? Bakit yung ginamit? Yung sa Alin ba yung mas malaking area? Ano lang, iisipin mo na lang. Ano ba yung mas malaking area? Yung 220, yung 400. Hindi, dito pa lang eh. Dito pa lang, pag-ito rin. 3 times nung area ng 400 yung 220. So, kaya yung kailangan natin, yung 220, ang kinukuha mo is ano yung area ng 400. Diba? Yung savings eh. So, from 1, sabihin mo, from 4 square meters, naging 1 square meter na lang. So, 3 square meter yung saving na yon. So, ilang percent yon? 75%. Diba? Kasi 3 over 4 is 75. Okay. Gawin natin sa number 2. Ganyan lang rin ito. Pwede po na in terms of 400. Ha? Pwede rin. In terms of 400. Sige, in terms of 400 na. So, percent savings. In terms of 400 daw, ha? So, magiging 1 over 3.508 yan, di ba? 1 minus 1 over 3.3058 over 1 times 100. Baka iba yung sakit eh. Baka lang. Ilan? Bakit what? Kasi in terms of 400 naman daw eh. Ha? Ano? Ba't daw yung value ng A400 mo, sir? Eh kasi ang ginagawa natin yung 220 in terms of 400. Ito naman, ang ginawa natin dito, yung 400 natin in terms of 220 naman. So baliktad kasi, iba yung baliktad yung tanong ni Bectalo eh. Yung tinanong ni Bectalo, ito na yun eh. Ang dapat yung tanong is, paano kung binaliktad mo? Kapag in terms of 400. Dapat same lang. So 69.7501%. Di sir, ang tanong ko yata namin sir is bakit yung value ng A sa 400 sir is equals to 1? Oo nga, kasi nga, babalik tayo dito. Ano ginawa ko dito? Kung ano yung Ano na yung okay sir. ginawa natin na yung 220 is in terms of 400. So kaya nga 3.3. So yung 400 mo in terms of 400. So ano ba ang 400 in terms of 400? 1 lang. Etong pangalawa, yung 220 naman natin in terms of 220. Kaya naging 1 to. So etong isa, ginawa natin in terms of 220. Kaya naging 1. Hindi niya nasagutan yan. Eh, talaga. Hindi, pero okay lang, okay lang. Sige. Number 2. Palitan natin. Imbis na 220 at saka 400, gawin natin 220 at saka 500. Ganyan rin yung process. So, magiging K times 220 square. Hindi ko na isa-isa yun, diretso ko na 220 is equal to K times 500 square. Hindi na. Oo nga. So, yan. Ay, tama. 5 point. Ano yun? 5.1653. Percent savings. 220 minus 500 over 220. 80.65.
Sir, On din yung sa ibaba. 5.1. Denominator, sir. 5 point? Sa ano po, Yung denominator po. 5.16. 1.1. Ay, sorry. 80.64. Pero kahit anong pilit nyo, hindi mag-100% ang savings nyo. Ah. Kahit itaas nyo pa yan, hindi yan mag-100%. 99.9, sir. Hanggang 99 point something lang yan. Okay, sabihin natin, gusto mong malaman kung ano yun. Pwede mong gawin ano yung increase do sa area. Pero ay, mamaya, sige. Papayin nyo muna. Hindi cash yan. Okay daw. Oh, madami nag-picture. Mamaya wala naman nag-isa. Sorry, Mansan, ha? Mansan, sorry, ha? Sige, gawin ang picture ako rin. Nahihirapan ako Sila ang picture, ha? Sila others eh. Wala sa boss ah. Lalagnan niya. Ano to boss? Paano yung pinagtitesis mo ng pinagtitesis? Nakikita sa mga cram thesis daw siya. Ganun thesis na si boss. Si Boss, sir, wala. Si boss, wala. Nilalagyan na Wala lang sir, pinagtitesis ng pinagtitesis ni Gordis. Nakikita ko yung mga ID ni Boss. Ngayon po muna magpahinga si boss. Kahit sabihin mo boss yun, wala akong pwede. Kaysa ano, nagtago ng disease. Si ano? Si Boss. Si Boss Bigla. Madaling araw. Bakit ikaw ba? Paano ka magbubuha? Nakasa rin yung pag-iising mo boss. Pag-isip ni Boss, ano yung live? Kasi iba niya naligyan eh. Okay, try natin ah. Gawin natin percent savings is Given. given naman. Grabe mo. So, from 220 volts to, ito yung nanag natin, kung anong voltage niya. So, paano natin gagawin yan? Eh, the percent savings is equal to A220 minus AB over A220 is equal to 0.99. Tanggalin natin mo na. So, A220 minus 0.9999. So, ilan yan? 0.0001. In terms of A220, di ba? So, ano gagawin natin kasi ba? 0.00001 is equal to B squared over 220 squared. Hindi naman nagtaka kung saan galing ito. Hindi po. Di ba ang formula natin, A 220 squared, A 220 is equal to A B squared, A B. Ano ba? Doon lang nanggaling. So, ilan yung voltage na yan? Tama ba o baliktad? Ay, baliktad pala. Lalaki kasi. 220. So, ilan siya? Square root of So, 220 squared over 0. Ay, bakit sobra yung 0?
Approximately. May squared na. B squared So, mangyari 220 squared over 0.00. Kulang po ng 0. Kulang 0, 0. 22. Ganito kay Pipo. Kulang 0, 0. Approximately 22 kilovolt. DC So, ibig sabihin, pag tinaasan pa natin yan, hindi magawa 100% yan, pero almost nakatipid yan na. Hindi, yung malaki dapat yan sa baba. Kasi 0.001 isipin mo na lang kung nasa taas yung malaki. So, liliit yun. Pinapalaki nga natin yung voltage. So, yun. Para makatipid ka. Kumbaga parang wala ka ng kable. Question. So, pag lumabas sa quiz, kaya yan. Kaya yan ang mga nag-aaral natin. Mali ako nung lagay. Kasi ito yun eh. Ito derive natin concept ito. So magiging 220 squared A 220 over AB is equal to B squared. Ano ba yung AB natin? Ito yun, di ba? Paano ko yung in terms of ano, 220 squared over 0.001. Magkamali ako kaya ka binaliktad. Terminal ko. Ito dapat yun. Dinerive lang natin. Clear pa? Okay. So, pinag-usapan pa lang natin dyan, same 220. DC. Kung ano yung ginawa mo ng episode, 1. Ano? Sabihin nyo pag okay na. Hindi mo pwede pa baliktarin yan kasi ang hinanap na natin yung isang V. Kung ang hinanap mo yung isang V, pwede natin baliktarin. Kung gusto mong sabihin, percent savings. Equal natin 99.99% pa rin. Pero ito naman yung wala. Gusto ko 500 volts. So ano dapat yung voltage nito? So babalik ka rin lang natin. So, syempre, ang makukuha mo dyan is percent savings equal to AB minus A500 over AB 0.9999. So, A500 is equal to 0.0001 AB. Pinalitan mo lang. So, ang mangyari, pag ginawa natin ito, ayun yan ba? A B squared 0.0001 AB is equal to A 500 squared A 500. Ito pala A 500 na. Tapos edi cancel out mo yung K, yung A 500. So magiging B squared 500 over
nagkakamali. Wait lang. Yan, bakit? Hindi, wait lang. Bakit baliktad eh? Ay, 80 pala. Yung tapos sa 80 pala. Baliktad. Dito, wala. Kaya pala natin 80 equal to 0.0001 So 500 squared times 0.0001. So magkakancel yung 80. Ilan yung bit? Pwede, 25 volt. 5 volt. 5 volt. Ayan. So, pwede mong balik na rin, pero pang-4 pa rin. 5 volts. So, yun. Hindi yun yung pwede balik na rin ha. Depende kasi kung ano yung hinahanap. Okay na? Ano? Oh. Oo nga. Ito kasi, ulitin natin ha. Ito para dito. Sinasabi lang natin na ito at saka ito parehas lang. Dinerive lang natin ito dito. Ito yung derivation ng formula na ito. Ito, iba naman. Ang formula mo dito, ito. Hindi mo pwede i-compare yung sagot ko dito. Dito. Kasi ito iba eh. Iba yung formula na natin eh. Iba na yung given eh. Ito yung given. Ito, proving lang to nito. Kung bakit naging ganito yan. Ito yung... Dito naman, iba naman yung unknown natin. Ito naman yung unknown natin. So, makikita nyo parang 100 times ng voltage. O kasi 220 times 100. 22 kilovolts. So, almost times 100 para yung savings mo is almost 100%. So, pinakita lang natin yan. Pero mas makikita nyo yung advantage ng 3-phase saka AC dito sa kasunod. So, meron tayong mga different types ng supply system natin. So, pwede kang magkaroon ng DC na 2-wire. Yun yung kanina pa natin ginagawa. Pwede tayo magkaroon ng DC na 2-wire na may midpoint earthed. So, ginawa na natin yun doon sa DC distributor. Yung ginamit natin yung dalawang source, tapos may isang source na generator, tapos yung generator hinati natin sa gitna. So, midpoint earthed yon. Or, meron kang tinatawag ng 3-wire system. Yung 3-wire system naman, yun naman yung dalawang source, tapos may neutral line. So, yun yung ginawa na natin to. So, kung ano man yung principle doon, yung pa rin yan. Then, pagdating sa single phase, meron tayong tatlo. 2-wire with midpoint earthed, and 3-wire. So, anong difference ng 2-wire sa 3-wire? Yung 3-wire, meron tayong neutral. Yung midpoint earthed, connected lang sa ground yun. Walang midpoint din yung 3-wire. Hindi mo nalalagyan. Kaya nga 3-wire. Paano ka palalagyan ng midpoint earthed ang 3-wire? Saan mo ilalagay yung earth? Wait, kaya siya tinawag na midpoint earthed. Ibig sabihin, meron kang generator or may source ka, nilagay mo sa midpoint nila yung papuntang ground. So ngayon sa 3-wire, hindi mo nalalagyan yun. Kasi parang sinabi mo, maghiwalay ka na lang ng dalawa. Okay? Then, meron tayong 2-phase. So sa 2-phase, meron tayong 4-wire at saka 3-wire. And yung ginagamit natin, 3-phase. 3-wire and 4-wire.
Pero sa 3-phase, meron din tayong tinatawag na 5-wire. Kailan nangyayari ang 5-wire? Nangyayari yon pag ang connection mo ay Y-connected na may grounding. So pag Y-connected ka na may grounding, ibig sabihin nun, 3-line, ABC, neutral line, and grounding line. So kaya naging 5-wire yun. Pero ang wire lang naman ng grounding is additional for grounding connection. Okay. Ang basis natin sa comparison nito is in terms of volume. So, kung volume yung gagawin natin, kailangan natin tandaan bakit volume. Kasi yun yung pinaka magastos sa isang transmission system, yung conductor. Kaya volume ng conductor ang basis natin. Sa volume ng conductor, may consideration ka pag overhead and underground. Pag overhead, kailangan mo ba isama yung cost ng supporting towers, ng cross arms mo, insulators. Pag let's say underground, kailangan mo consider yung insulator lang ng cable. So, ito yung derivation or yung mga formula na hindi nyo kailangan kami sa tuloy, pero ilagay na lang natin. So, for instance, sa 2-wire system, ang kailangan nyo lang consider, wala kang, busy tayo kailangan nyo lang consider ay ohms lang. So, power over VM, yung VM is maximum voltage, kaya tawag natin. Mula doon, pwede ko kunin yung power loss. Ginawa ko ng W yan, pero pwede ko gawin P yan. So, ang power loss natin is 2I²R. Bakit 2? Kasi dalawang P yan. So, convert ko yung R in terms of raw length over area. So, meron ka ng line loss. Now, palitan natin to, kunin natin yung A. So, in terms of A, ano magiging formula ko? Magiging 2P squared L rho over VM squared WM. Now, para maging volume yan, ita-times ko to ng length. Kasi di ba meter squared. So, times mo ng meter ulit, magiging volume tayo. So, pag ginawa ko yun, ito yung aking volume ng conductor pag DC. Para hindi tayo mahirapan, gawin ko na lang siyang K. So, let's consider K. So, itong K na yan, kaya natin ginawang K kasi yung DC ang gagawin nating basis sa comparison. Okay, palitan ko. Gawin ko siya midpoint earthed. Pag naging midpoint earthed siya, ang mangyayari dyan is magiging times 2 yung voltage mo. Di ba kanina ang current lang natin is P over VM. Ngayon naging 2 VM na. Kasi hinati ko isang dalawa, so ita times na natin yung voltage mo. Pag ginawa natin yon, so may times 2 dito, magbabago siya. Magiging times 2 yung area natin dito. ML. Or actually, itong formula na to, pwede ko sabihin is 1/4 ng original. So kung compare natin yung DC 2-wire sa 2-wire midpoint earthed, mas makatipid ka sa 2-wire midpoint earthed by 75%. So K over 4. Pag ginawa natin 3-wire, may problema ka sa 3-wire kasi kailangan mo consider yung neutral line. Okay. Ang assumption mo sa 3-wire ng neutral line is 50%. So, in-assume natin ang 50%, ito yung magiging tipid natin. 5 over 16. Mas maliit pa rin siya kaysa dun sa 2-wire. Ng 5 over 16. Okay. Single phase, AC 2-wire. Pag single phase naman, papasok si square root of 2. Bakit ka nagkaroon ng square root of 2? Ang maximum voltage natin sa DC is actually RMS voltage mo sa AC. Kaso ang RMS mo is VM over square root of 2. Kaya meron tayong square root of 2. Okay. So naglagay ako ng square root of 2. So naglagay ako ng square root of 2, dinarive natin, naging mas mahal siya. Kasi meron kang consideration sa power factor.
Ang AC may power factor na. Kaya kung makita nyo, nilagyan natin ito ng cosine theta. Ito yung ating power factor. So, 2K over cosine squared theta. So, dyan pa lang, sasabihin nyo, mas gusto ko pa rin DC. Sige, tingnan natin. Dagdagan na natin, gawin na natin 2-war midpoint curtain. Ano mangyayari dyan? Yung aking VM over square root of 2 na times ko ng 2. So, or square root of 2 na lang. Kasi 2 over square root of 2 is square root of 2. Pag sinimplify natin, mas makakatipid na ako. Magiging K over 2 power factor squared. So, depende siya sa power factor mo. Kung gaano ka katipid dito. Okay, then gawin natin 3-war. So, pag ginawa natin 3-war, kailangan mo consider siya ulit na 2VM. So, yung VM over square root of 2 natin, dito times ko ng 2, magiging VM over square root of 2 pa rin siya. So, pero mas nakakatipid pa rin tayo, 5 over 8. Then, pag forward, so yan yung forward natin, 4 na linya, kaya nga forward. So, 2VM to, 2VM to, then may mga current tayo dyan. I7 to, ano natin siyang current. Babalik ka lang doon sa kanina, kasi ito times 4 mo yung losses. Kahit ito ay 2 square root of 2, ito times 4 mo kasi yung losses. So, parang nag-cancel out na. Bumalik ka lang doon sa kanina lang. A over 2 power factor squared. Then, 2-phase 3-war, ang nangyari sa 3-war is may neutral line ka dito. But take note, dalawang current na pumapasok sa neutral line mo, I8 and I8. Kaya naging square root of 2. Bakit hindi natin pwede gawing 2I8 to? Complex number na tayo. So, since complex number, hindi ka pwede direct add. Ang gagawin mo is vector addition. So, ang vector addition is I squared plus I squared is equal to this one. Then, square root nun. Kaya nagkaroon na square root. Pag ginawa natin, so, meron kang outer, saka yung neutral. So, ito yung outer natin, ito yung aking neutral. So, mas mahal siya. So, makita natin, mas mahal ang 2-phase 3-war sa DC. Then, pagdating sa 3-phase naman, ito naman siya. Mas mura na siya. Okay, naging 3VM na tayo. Bakit naging 3VM na tayo? Kasi VM over square root of 2. Phase voltage. Phase voltage to. Eh, ang kailangan natin, pag kinukuha natin to is 3-phase power to. Kaya, times 3. So, balikan natin na circuits 3 or circuits 2 nyo, last topic. 3-phase power is square root of 3 VL IL power factor. Square root of 3 pag line values tayo, which is equal to 3 VP IP. So, Phase. times 3 pag phase voltage tayo or phase value. So, kaya ginamit natin times 3. Ginamit natin times 3 dyan dahil phase to. Kaya times 3. Kaya hindi tayo square root of 3. So, ulitin ko ha. Gagamit lang natin square root of 3 pag ang mga value mo ay naka-line. Gagamitin mo yung times 3 pag naka-phase. Pero lagi tayo dito sa yung nakaline. Ha? Ano? Laging nakaline. So, naka-line tayo. Eh, di square root of 3 lang. Okay. So, after nun, ito yung makuha nating value. 50%. So, nangyari naging times 3 lang siya. Okay. Then, paano pag naging 4-war? Pag naging 4-war, may neutral ka. So, gagawin lang natin 3.5. 7 over 12. So, makikita natin kung saan ka makakatipid. Saan ka ba makakatipid? Sa 3-phase, 4-war, 7 over 12. Ito, 50% lang. Sa, so, ito ay hindi. Ito, 50%. Malaki to, 62.5.
50%. So, 50% approximately tayo makakagawa. Pero kasi, ang advantage kasi ng 3-phase is tatlong linya ka pwede maglagay ng fuel. Kahit sabihin natin 7/12. Ano ba ang 7/12? 51 point something. Tama ba? 58 po, sir. 58. So approximately, ang pinakamalaking savings lang na pwede mong gawin pag nagbago ka ng supply system is 50%. Yun na yung pinakamalaki. So, kaya nag-3-war tayo kasi kung compare mo ang 58% sa 50, halos malapit na sa isa't isa. Overhead yan. Pag ginawa natin underground, so ano mangyayari lang, same pa rin yun. Ito, same. Kasi wala kang midpoint earth pagdating sa underground. Nasa lupa ka na nga eh, so bakit mo palalagyan ng earth papuntang lupa? Kaya ang size ng volume mo ng 2-war midpoint earth net is the same as sa DC lang. Okay. So 3-war DC system naman, 5/4. Bakit naging 5/4 tayo? Kasi ang BM natin is as is lang, hindi naging divided by 2. Hindi ka pwede mag-divided by 2 dahil nga naka-ground ka. Directly lang. Single phase times 2. 2-war times 2 pa rin. 3-war 2.5. 2-phase 4-war times 2. 3-war 2.194. 3-phase 3-war 1.5. And 3-phase 4-war 1.75. So, mula doon, makikita nyo na pag naka-overhead ka, mas maganda AC. Pag naka-underground ka, mas maganda DC. Eh, ang connection mo from Luzon papuntang Visayas using HVDC is submarine cable underground yun. Kaya DC ang ginagamit mo. Hindi ka pwede mag-AC doon. Kasi pag AC ka doon, malaki yung volume. Kaya lalagyan mo ng insulation yun eh. Isipin mo na lang na ang difference lang nung underground na naka-earth naka-submerge sa tubig is yung kung saan mo siya binabaon, di ba? Yung isa nakabaon sa lupa, yung isa nakabaon sa ilalim ng tubig. So, yun lang yung difference nila. Pero underground sila parehas. Kaya, minsan hindi yung So yan na, makita nyo na. So let's say, nagde-design kayo, i-design nyo yan. So alam nyo na kung ano mas magandang i-gamitin na transmission or distribution system sa inyo. So mas giyagamit natin yung DC pag underground or submerge kesa pag overhead siya. Sa overhead, mas maganda yung DC. Nakopya na tayo, hindi pa? Sige, kopyahin nyo. Kopya. Yun yung madalas natin ginagamit. Correct na, sir. Sa tingin ko ay sa Balban.
si Robin Padilla. Nasaan na si ano, si ano pala? Ayun si Arjo. Arjo. Okay, so lagyan natin ng example in terms of numbers para makita nyo. Okay, a 50 kilometer long transmission line supplies a load of 5 MVA at 0.8 power factor lagging at 33 kilovolts. The efficiency of transmission is 90%. Calculate the volume of aluminum conductor required for the line when a single-phase 2-wire system is used and a 3-phase 3-wire system is used. So, titignan natin kung saan mas malaki. Sa single-phase ba or sa 3-phase ba. May efficiency tayo. So, kunin muna natin yung output. Ano kung ginamit sa answer? Siyempre, gamitin na lang. Ang madalas na ginagamit ko dyan is Overhead. overhead. So, overhead Sir, na. may mga question po sir na Nakalagay underground. So, iba kasi ang computation natin sa underground. Sana umabot tayo doon. Okay. So, P out. Ano ba ang P out natin? 5 MVA times 0.8. Yan ba yun? hindi sir. Or input yan? Wala tayong current power loss. So output yan Natandaan nyo nakalagay dito, supplies a load of 5 MVA. So, supplies a load. Ibig sabihin yung 5 MVA is output. So output yan. Kaya makuha natin dito is output. Regardless yan na 3-phase, single-phase, yan pa rin yung sagot natin. So ilan to? 4 megawatt. Punta tayo sa formula ng efficiency. Ano formula ng efficiency? Output over output plus process. 0.9. So yan yung PL. Opo. 0.9. Hindi nahirapan. 0.9. Okay, so meron tayong losses. Punta tayo sa una. Single phase. Okay. So kung single phase 2-wire, ano tayo in terms tayo ng volume, di ba? So kasi PL is equal to 2 squared R. C. Area. So area is equal to ano yung rho natin? 2.85 times 10 to the 8 ohmmeter. Ano yung length? 50 kilometers. 50,000 meter. 0.0
Megawatts. So, ang kulang natin is I. Yung gagawin natin yan. No sir, dinivide yung Hindi 5 MVA. divided by 30. Yung 33 kV, divide ko ba square root of 2 o hindi? Hindi na sir. Bakit hindi na? Kasi single phase. Single phase. Ay, Square root of 2 Square root of two. Square root of 2. Di-divide din. Two wire lang. Ay, divide ng square root of 2, sir. Ay, divide yung times ng square. Why? Two lines. square root of 2 times 33. Divide sa... Divide ba sir? Divide. square. Times 6 square root of 2 ko ilalagay ko sa 5 MVA. Pero kung sa 33 kV ko ilalagay, divide by square root of 2. Kaya 33 kV over times. Okay na ba yan? Or yung power factor na dito sa taas? Sa baba sir. Ha? Sa baba. Bakit sa baba? Yung equation, sir. Hindi natin MBA nila. So kailangan ba lagyan ng power factor to? Hindi. Sa 5 MBA. Ang kinukuha lang natin current. Current lang. So wala na. Wala ka nalalagay na power factor ha. So yan to. 214.2748. 214.2748 ampere. So ilan yung area? Substitute na lang natin yun. Yun sa area ko. Ayan. 2.85 times 2.94. Ano yun eh? Times 10 raised to negative 4. Square meter. Square meter. So gawin ko na yung volume. So ang gagawin ko, area times 50,000 meter. So ilan yung volume? 14.7225. Cubic meters. Tama ba? Oh, yan yung volume natin pag ang ginamit ko ay single phase. 2.1. Okay, gawin na natin kasi nun. 3 phase. 3 wire. Yan pa rin. Ito lang magbabago. Magiging 3 I squared length over area. So area is 3 I squared 2.85 times 10 to the negative 8 ohm meter. 50,000 meter. 0.444 watt. So hanapin natin yung I. Ano nangyari sa I? 5 MVA over 33 kV divided by square root of 2 at saka square root of 3. Ulitin natin, bakit may square root of 2? Kasi nga, yung 33 kV natin ay maximum voltage.
Ibig sabihin 1.13 488. 48 ampere. So ilan yung area? Sir. Ay, okay. $1.325. 1.335. 325 Maximum ginamit. Zero. Tama. times 10 is negative. So ilan yung volume? That'd be A times 50,000. 66.25. So mas mataas yung volume natin pag naging 3 phase. Siyempre kasi times 3 yan eh. Tatlong wire ka ginamit mo. May question? Sige, check nyo muna. Kung yan ay sagot, 66 saka 40. Oh. Oh. Diba? Ayan o, doon para maging Square face. sa kilovolts. Kasi mas ayan sa tapos yung Three phase. Mali eh. Pag nyo divide by square root of 3, diba dapat times? Balikin natin ah. Single phase to wire. Drawing natin para ma-ito. So ito yung aking 3380. Single phase to wire. Okay, gawin natin yung 3 wire. Line to line tayo. So line to line. Wala ka namang neutral, di ba? So line to line. So dapat hindi mo i-divide to na square root of 3. So square root of 2 yan, tapos ito square root of 3. Pero tama yung sagot ha, tama yung sagot mo. Hindi kasi sabi mali yung sagot mo. Mali lang yung placement ng square root of 3. 123.7. So ilan yung area at saka yung volume? One point. So ilan yung volume? 7.36. 1.5? Hindi kasi ginamit ko yun. Tapos yung 2 wires. Okay, ulit natin. Para is ba clear?
Okay. Yung problem natin, kaya tayo may square root of 2 kasi nga, ang assumption natin dyan is maximum voltage. AC yan, kahit 3-phase yan, kahit single phase yan, meron kang maximum sa kami, RMS ka. Kaya kailangan mo siya i-divide ng square root of 2. Now, pag 3-phase ang pinag-uusapan, ang palagi mong given ay line voltage. Since line voltage ang given mo palagi, so ano ba formula natin ulit? S. Square root of 3 BL IL. So IL is equal to S over square root of 3 BL. Kaya meron tayong times na square root of 3. Kung hindi ito ang ginamit mo, ang ginawa mo is S3 BP IP. Ano mangyari? IP is equal to S over 3 BL over square root of 3. So kung ginawa natin square root of 3 ito, dapat times 3 ako. Kasi ang connection mo palagi ay Y. Ulitin ko So, palagi ang given mo ng voltage is naka-line. Kaya, isipin nyo kung ita-times mo siya ng square root of 3 or i-divide. Pag i-divide nyo square root of 3, kailangan nyo lagyan ng times 3. Pag multiply nyo ng square root of 3, wala nang divided by square root of 3. Okay. Para sa problem na to, conventional problem sa AC circuit natin is palaging naka-RMS na. So kung RMS ang assumption natin, hindi mo na ilalagay yung square root of 2. Pero dito sa problem na to, ina-highlight natin kung ano magiging savings ay kung ano yung volume. Kaya assumption natin, this is maximum voltage, kaya kinuha natin yung square root. Okay. Kasi pwede mangyari yan, magte-take kayo ng board exam. So, troubleshooting na to So, may multiple choice sa board exam. So, for example, ang sinabi, a 50 kilometer long transmission line supplies load of 5 MVA at 0.8 power factor lagging at 33 kV. Find the line current. Tapos may choices. Wala sa choices yung sagot mo. Tanggalin mo yung square root of 2, tingnan mo kung nasa choices na yun. So, ganun lang yung gagawin mo. Kasi may mga problem na karaniwan kasi pag sa exam naman yan, kinukuha lang rin nila sa libro. So, pag kinuha sa libro, yung specified chapter sa libro, sinabi na from here onwards, puro naka-RMS kayo. So, kahit gawin mo ng may square root of 2, wala sa choices. So, paggalin mo yung square root of 2, tapos nasa choices. Kailangan nyo i-check yun. Pero dito, sa example na to, kaya tayo divide ng square root of 2 kasi yung 33 kV natin ay yung maximum. Pero kahit tanggalin mo yung square root of 2, kahit tanggalin natin square root of 2, saan ka pa rin mas makakatipid sa 3-phase? Kasi magiging, kung ikaw nagkakamali, magiging parang 16 to, tapos ito magiging 14 ata. So, mas tipid ka pa rin sa 3-phase. May question? Okay, opinion. Sir, may sinasabi sir. Ano yung ano pa?
Kasi ito yun. Okay, sagutan natin ang gamit number 5. Siguro 5 or 4. Then, afterwards, sa Monday, wala tayong klase Monday dahil may GA kayo. President ka? Kaya magkarasyon mga sa GA, paano magiging sila? Maganda kasi mag-aaral. Pumasok kayo sa GA Dapat todo kayo Pag wala kayo sa GA, absent kayo doon sa, hindi ko tatanggapin yung